30 minutes lang ang time allotment per subject areas namin sa school. Pero itong mga bulinggits ko, nakakapag-paragraph na. Amazing, diba? They are just 6 years old. 5 sa international age. Pero, after 6 months, nakakapagsalita at nakakaintindi na ng English. Sa katunayan, nasa phonics 3 na nga kami eh. Siyempre, nakakapagbasa rin sila ng Korean text. It's a must. May mga Korean subjects din naman kami. Ang pinaka nagustuhan ko talagang improvement nila is nakakapag-paragraph na sila in English. Hindi perfect ang grammar at kadalasan sumasablay pa sa spelling. Kakastart lang namin ng paragraph writing eh. Ang point is, na-i-express nila ang sarili nila through writing and speaking. Welcome to Cherry's Classroom. I'm Teacher Cherry. You're watching Teacher Cherry in Korea. Isa akong homeroom teacher dito sa South Korea. Dating public school teacher sa Pilipinas. Science, comprehension, phonics, at writing ang mga subjects na tinuturo ko sa section ko. The rest ng mga subjects ay hawak na ng mga part-timers namin sa school. Oo, tama ang narinig ninyo. 30 minutes lang po per subject areas. Ano? 40 minutes sa Pinas? Tas dito sa South Korea, 30 minutes lang? Pero ang laki na ng improvement? Teacher's factor nga po ba? Ay, hindi po. Sa observation ko, narito ang mga reasons kung bakit after 6 months, nakapag-paragraph na in English ang mga ganito kababatang mga bulinggits na hawak ko. Una, ang paggawa ng curriculum sa school namin ay involve lahat ng mga teachers kasi kami ang mas nakakaalam kung anong kailangan sa klase. Pangalawa, 8 lang ang bata ko sa classroom. Kaya pag hindi ko pa napabasa yung mga yan, nakakahiya naman. Pangatlo, pagpasok namin sa classroom, bakbaka na agad. Wala nang paligoy-ligoy pa. Turo agad. Wala nang pangganyak ganern. Kasi ako palang makikita ng mga bagets ko, ganado na sila. Char. Ganun talaga dapat. Pag teacher ka kasi, ikaw mismo ang motivation. Lesson plan? Walang nakasulat na lesson plan. Ang lesson plan ko nakasulat sa utak ko. Walang chine-check na lesson plan dito. Hinahayaan kami ng mga heads sa diskarte namin kung paano i-deliver ang lesson ng madali sa amin at effective sa mga bata. Pang-apat, wala kaming ibang paperworks na hindi related sa preparation ng aming lessons. Kasi nga, teachers kami. So, teach. Pero pag love mo ang pagtuturo, syempre para sa'yo ang teach ay play. Agree? Marami pang reasons actually. Pero ito lang yung 4 na napansin ko na baka pag pinagbigyan pansin ng ating Department of Education dyan sa Pinas ay baka malaking tulong sa ating mga kabataan. Diba? Hanggang dito na lang. See you next time! Okay, number 8 is oven. Now, write